Hi Pisces, this is Pisces Hub. Welcome to my channel. So for today's video, alamin natin kung ano yung mga posibleng mangyari or nangyari or gabay advices ng tarot cards ng specific person na hindi mo kinakausap ngayon or no contact ngayon. Okay? So, gamitin natin itong tarot card mamaya and itong The Hidden Truth Oracle cards para malaman din natin kung ano yung mga hindi niya nasabi, mga gustong sabihin, okay? Or ikaw mismo, Pisces, anong gusto mong sabihin sa specific person mo? And mamaya, kuha tayo ng mga initials, random words, kung sino or ano po yung konektado sa specific person na hindi mo kinakausap. Pwedeng there's a separation, Pisces, okay? Or pwedeng there's a silent treatment or kahit anuman. Okay? So, reminder lang po na ito ay general reading, Pisces. So, pwede pong mag-resonate sa'yo, pwede pong hindi, okay? And this is a timeless reading, so kahit anong araw, buwan o taon mo to napanood, basta mag-resonate po sa sitwasyon nyo, lalo na sa no contact mo na situation ngayon, take nyo lang basta mag-resonate, okay? And welcome po ang lahat ng gender, babae, lalaki, LGBT man yung nanonood or yung mga taong dinidil ni Pisces. Take nyo lang basta mag-resonate, okay? So, shuffle muna natin and alamin natin kung ano yung mga nangyari or posibleng mangyayari or advices ng tarot cards for Pisces. And ito naman, mamaya gagamitin natin to. Shuffle muna natin, Pisces. Ayan. Isa pa. Okay. Ano po ang message niyo po sa... Unang-una pa lang, Pisces, Three of Swords. Sir, there's the situation, Pisces, na sobra kang nasaktan or itong tao or pareho kayo, nasaktan kayong dalawang to, okay? So, Page of Cups. There is something na parang pwede you're dealing with someone na younger energy, Pisces, or ikaw yung mas bata. And pwede you're dealing with another water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, or air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. So, ano pa po ang message niyo po for Pisces? Okay. Wheel of Fortune. Okay. So, meron tayo ditong Six of Wands, Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius, Wheel of Fortune, the Tower, Page of Pentacles, Page of Wands, and Ace of Pentacles. Okay, so, pwedeng there is something na immaturity, Pisces. Okay, Five of Swords, bottom of the deck is Five of Swords. So, andito lahat ng signs, air sign, fire sign, water sign, and earth sign. Okay, so, merong nangyari, Pisces, na kung saan there's something na decision or merong nasabi itong taong to or ikaw, Pisces, na parang bigla ko na ano yung word na takot. Okay? So, pwedeng merong nangyari na sobrang sobra siyang malaki, so nakaka-overwhelm na to the point na nakakatakot siya. Okay? It depends po kung ano po yung nasabi or kung ano po yung nangyari. Basta kung ano man yun, merong something na parang nasaktan kayong dalawa or pwede merong isa sa inyo na parang gumawa ng aksyon without thinking. Okay? And puro kasi page dito, Page of Wands, Page of Pentacles, and Page of Cups. So, there's an immaturity, there's something na impulsive na nangyari, okay? Or something na parang hindi na pag-isipan ng maayos. Pwedeng ito ay sa salita, pwede din ito ay kung ano man yung binigay or plinano, okay? Pero, sobra kayo nasaktan. And, there is a Six of Wands. Ang daming nakakaalam or pwedeng ang dami yung plano sa isa't isa. Okay? Kasi Six of Wands represents something as success, as a victory, okay? Winning card. Pero, kung ano man yung nangyari na yun, Pisces, it happens for reason. Always ko po yung sinasabi sa inyo, everything happens for reason po, okay?
So, maraming taong involved or it's either maraming taong nakakaalam, pwedeng maraming tao ang sumusuporta sa inyong dalawa sa relasyon niyo po kasi meron tayo ditong mga taong nakasunod sa taong nakasakay sa kabayo. Okay? So, maraming tao ang nai-inspire, maraming tao ang nagulat, pwede din sa kung ano man yung nangyari sa inyong dalawa, okay? Pero again, everything happens for a reason. There's a big reason, Pisces. It's either alam mo na o hindi pa po. Basta there's a big reason kung bakit nangyari yan, okay? Kasi the Wheel of Fortune, this card is a lucky card, okay? Kumbaga, kailangang mangyari ito dahil merong mas maganda pa or mas better na darating sa'yo. Although, ang kasunod nito is the Tower. Okay? Pasensya na po kung meron po kayo naririnig na background noises. So, these two cards right here is medyo ironic sa isa't isa. Pero, ang similarity nila is merong kailangang mangyari. Okay? The Wheel of Fortune and the Tower. Nakikita nyo, merong kailangang umikot, merong kailangang mangyari for this connection, for this relationship na mabuwag or something na nasira kasi pwedeng meron itong connection na hindi mo napapag-isipan or something na parang more on ano kasi dito immaturity. Okay, pwedeng kailangan nyo pang mag-grow, kailangan nyo pang mag-invest sa kung ano man yung kailangan nyo individually, and then you have to grow apart, okay? You have to grow individual, kailangan nyo mag-grow sa isa't isa, and then if time comes, okay, kung kayo talaga, Pisces, okay? So, there is something na nasira, nakikita nyo merong tower dito, and dalawang tao yung nahuhulog. Kaya ito yung wheel na umikot, and ito yung naging outcome nito, okay? So, it's either parang sudden or biglaan kasi, biglaan the tower. Pero again, it happens for a reason, Pisces. And kailangan yung mag-umpisa sa simula, okay? Kailangan nyo munang unahin yung mga sarili nyo to grow individually, okay? To be a better person or to know your worth. Nakikita nyo, meron tayo ditong Page of Pentacles and Page of Wands. You have to focus something na kailangan, lalo na kung pinansyal. Kasi parang dito sa dalawang cards na to, puro na lang emotion Parang hindi na siya naging balanse, hindi na siya, mas nag-focus kayo sa love kaysa sa financial. Parang ganun yung nangyari, okay? Parang okay lang yan, parang hindi mo na napapagtuunan ng atensyon yung financial, yung responsibilidad because of this love na, alam mo yun, inaasam-asam mo, minamahal mo na sobra, okay? So, pag hindi balanse yung sitwasyon, Pisces, meron talagang tendency na mababaliktad, okay? Or, kumbaga, matutumba. And ito yung nangyari. Pero again, there's a Page of Pentacles and Page of Wands. You have to focus on yourself. You have to focus individually. You have to focus on something na pang pinansyal or pang responsibilidad. Kasi meron pang darating sa'yo for you to enjoy, okay? Pwedeng ito ay merong connection sa trabaho, merong connection ito sa family business, pwede din, okay? Or career, alam mo yun, opportunity for you to take. Okay? And kung ano man itong Ace of Pentacles na nandito, meron kang kailangang i-sacrifice, which is the Five of Swords. Okay? Pag kayo, ito, always ko pong sinasabi na everything happens for a reason, Pisces. And as of now, kailangan nyo munang, again, sinabi ko ulit na kailangan nyo munang unahin yung mga bagay na importante, okay? And kung meron mang sacrifices na kailangan mangyari or nangyari na, it happens for a reason, Pisces. And kung kayo talaga. Okay? So, medyo nakakabigat kasi the Tower and the Two of Swords kasi nandito, medyo mabigat yung energy. Pero ang kasunod naman, the other cards naman is maganda naman yung
mga meaning nito, pero as of now, you have to focus on yourself. Nakikita nyo sa Page of Cups na nandito, yung cup niya is nakatuon dito sa heart, okay? So, more on emotion yung napapagtuunan nyo ng pansin. Okay? Hindi napapabayaan nyo na yung mga bagay na importante. Nakikita nyo din the Tower, pero yung Page of Pentacles and Page of Wands is nakatalikod sa the Tower. So, it means, ito yung kailangan mong i-upgrade. Ito yung kailangan mong unahin, or ito yung kailangan mong pagtuunan ng pansin. Yung mga napapabayaan mo, yung mga bagay na, alam mo yun, yung parang hindi mo na binibigyan ng oras kasi nauna to, na-enjoy ka dito, okay? Pero, again, pag mahal mo na to, mahal mo pa tong taong to, Pisces, or hindi na, okay? Everything happens for a reason. And kung kayo talaga. Okay, so kuha tayo ng mga kung ano yung gustong sabihin ng specific person mo or ikaw mismo, Pisces. Yung mga gusto niya sabihin o yung mga hindi niya nasabi sa'yo. Okay? You don't know how hard it was to let you go, and it was my fault, but I blamed you. Sige pa, kuha pa tayo ng mga messages ng taong dinidil ni Pisces. I love you. Mahal ka ng taong to, Pisces, or mahal mo to. Wow, you don't know how hard it was to let you go. It was my fault, but I blamed you, and I love you. I wish I could share my good news with you. Okay, so there's an upgrade, there's something na mga magagandang nangyari sa taong to or sa'yo, Pisces, and sometimes naiisip mo siya na sana andito ka kasama ko na nagdiriwang, ganito, ganyan, okay? So, sige pa, kuha pa tayo ng isa pa po. Ano pa po ang message po ng taong dinidil ni Pisces? Ano po ang message po ng taong dinidil ni Pisces? I am attracted to you. Attracted siya, attracted ka sa kanya, Pisces. I love you. I am so attracted to you. Pasensya na po kung meron pong background noises po, okay? So, I love you and I am so attracted to you. Okay? And, pero it was my fault, but I blame you. You don't know how hard it was to let you go. Okay? You were the best thing in my life. Sobra ka na-appreciate ng taong to, Pisces. Pero again, kung mahal mo pa, pag kayo talaga. Okay? And everything happens for a reason, Pisces. So, kuha tayo ng mga initials, random words kung sino, or ano po yung konektado sa reading natin ngayon sa taong no contact ni Pisces. Ayan. So, meron tayo dito, trabaho. Yes, merong connection sa trabaho, Pisces. Coffee or tea. Maputi. Conversation. Okay, connection. Meron pa, photos. Okay, kapatid. So, merong connection nito sa kapatid. New person. Negosyo. Okay. Kakilala mula sa malayo and pet lover. Okay, so wala tayong nakuhang initials pero kahit sino po basta konektado sa ating reading ngayon. Okay, so yun lang po, Pisces, ang ating reading for your no contact situation with your person. Naway nagustuhan nyo po. Huwag nyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe po sa ating channel. And click the bell button, Pisces, para ma-notify po kayo sa next videos na i-upload natin. Okay? Thank you, Pisces, and God bless.